Good afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is John, the Filipino channel. Ang inyong pong lingkod. So today is May 20 ano nga ba ngayon? May 7, 2026. At tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Labdi Hotel, sa may Makati Entrance Labdi Hotel, Makati Avenue, Poblacion, Makati po yan. At dadalhin po natin sa may Mabini Street, Barangay 668 Ermita, Manila po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content pa natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakaling man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinagtutungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito may pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya at pag nakuha na po natin sila. Ay yung pagiging responsable, yung pag-iakap po sa pinakamataas na pamantayan ng periodismo, lalo na po yung journalism ethics. Ngayon, niya at check, related din naman sa nangyari kay Makanta, yung babanggitin ko. Yung PCML, mula na nung na-set up po ito ng July 2024, mahirap po sabihin na responsable po sila kasi po they engage in what we call disinformation, lalo na po sa internet tagging. At least dalawa sa mga angkor ng PCML magasto lumang red tag. Tapos yung pamamaraan ng kanilang pagkomentaryo, hindi po ito alinsunod sa pamantayan ng periodismo o kahit ang disenteng pagpapahayag. Tulo po ito ng tinatawag na credentialism at saka yung argumento at misericordia o yung appeal to emotion or sympathy. At yung isang pamamaraan din na hindi masyadong napapansin ng tao, yung tinatawag po na singlioning o yung isang forma ng trolling na elegante at articulate yung paraan ng pagpapaliwanag mo pero supply yung pagsusuri. Kumbaga walang masyadong factual at contextual accuracy, dinadaan mo na lang sa tinda, dinadaan mo na lang sa mapanlitang pananalita at mapulaklak na pananalita. So yun po yung dahilan kung bakit dapat critical tayo sa media content na kinukonsumo po natin. Pagka tanggap natin na news media organization yung PGML, napaka-irresponsible naman po ito. Pero Prof, yung partner, di ba, alam ko na yung sasagot dyan eh. Sabihin, freedom of expression nila yan eh. Yes. Yes, di ba? Yan definitely. Nagawin nila ang dapat po yan. Well, yeah, that's it. Sorry, Ninya, may sasabihin ka? Kaya sasabihin ko lang po kasi hindi ko alam saan galing yung PGMN eh. Ano nga ba yun? Sino ba nagpa-fund sa kanila? Andiyan na ba sila, like, for example, yung mga nandiyan na talaga matagal na institusyon na yung mga media organizations. Ito kasi yung PGMN, kailangan na lang pong lumutang out of nowhere. Parang ganun. Magandang punto po yan. Mamaya i-address natin yung pagiging bago ng PGMN, pero maganda yung original na tanong ni Jeff. Yung freedom of expression po kasi hindi naman po absolute yan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng sumigaw ng sugat sa loob ng isang seminar at sabihin mo na freedom of expression mo yun. Kasi pwedeng mag-cause ito ng stampede o mag-injure ka kapag sumigaw ka ng sunog. Sa ganun din sa media, kung ikaw nagsisinungaling, makukall out at makukall out ka talaga. Ito din yung isang medyo related na medyo nalabas lang tayo sa issue ng PGML pansamantala, please forgive me. Delikado yung mga sinasabi ng isang nakatataas na opisyal ngayon ng NBI na dahil sa nangyari sa pag-aresto kay Mapanta, dapat i-regulate na raw yung social media. Dapat makontrol na yung content. Delikado yun kasi censorship na po yan. Ikalawa, yung parusa na ipinapataw sa fake news peddler, yung isa nating kasi pagkakaalala ko, taga-ABS-CBN yung vlogger na inaresto. Dati, noon pa. Pero siya ay hindi na periodista ngayon. May iba pa mga
for arrest because of fake news peddling at nasa usapin ang kalusugan daw ni Marcos Jr. Delikado din po yan. Siyempre, napaka-satisfying na panoorin ng inuunaw yung mga fake news peddler na ito. Maraming pinitangin sa kanila, kasama na ako. Pero kailangan din natin tandaan na posible na gamitin yung ganitong klaseng sistema ng fake news peddling na ipupunta para i-crack down naman sa mga susunod na araw o buwan o linggo yung mga legitimate periodista na critical sa pagsusuri ng nangyayari, lalo na kung ito ay medyo kontra sa gobyerno. Kaya may mga pagkakamali, halimbawa PGML o yung iba pang mga hyper-partisan vlogger, including yung recently na inaresto na dating taga-ABS-CBN, dapat po iti-call out yan publicly, pero hindi po dapat kinukulong. At saka yung isa pang side note dito, we might end up making heroes or martyrs of the people, lalo pa silang sisikap at magkatry sila ng press freedom violation, political persecution dahil sa inaresto sila. So, mas maganda na ang nakahit po sana rito, mas i-call out na lang sila publicly. We need to implement the court of public opinion instead of the court of law. Ganon din sana sa PGMM at kay Mabanta. Sa lahat kay Mabanta, ulit ko lang pala, yung extortion, dapat panagutin po niya yun. Yun yung kailangan sagutin niya. Oo, kasi may hinihingi kang pabor, kapalit noong interview na yun. Kasi wala po kasing ganon sa totoong journalism. Ano po ang mga red flag na kailangan malaman ng publiko, no, para ma-determine kung ang isang news organization or isang tao ay lehitimong journalist. Okay, dapat malinaw kung sino may-ari. Kasi punta na tayo dun sa tanong ko kanina niya, hindi natin nasagot kanina. Na-drop na natin sila. Gusto lang naman ay magtrabaho ng marangal. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Daan-daang pamilya ang naapektuhan sa magkahiwalay na insidente ng sunog sa Parañaque at Taguig. Natupok naman na ang ilang establishmento na sumiklab